Ka sa mga para nga daw kumausap, 'di ba, ng mga investors at kung ano pa, napaka mahalaga daw ang kanyang biyahe, bla bla bla, ganyan yung mga sinabi niya sa departure speech niya, 'di ba? Importante ang kanyang biyahe para makapagyaya pa ng mga investors, 'di ba? Para umunlad ang Pilipinas, bla bla bla. Ang daing ng naging biyahe, baka nakadalawampu na yan siya. Basta mahigit 10 na in a span of a year and a half. Mahigit 12 na po yung naging state visits, 'di ba? Paglamyarda ni Kuting sa kung saan-saan. Halos halos 20 times nang lumabas ng bansa yan. Ngayon wala pa ako naririnig na tatuloy sa mga investment pledges o yung mga pinapangako ng nakakausap niya abroad na magninegosyo din sa billion-billion yun in dollars, mga ate at kuya. Halimbawa, nakausap niya ang isang pagawaan ng barko sa Anemika. Sabi, naku, parang gusto ko magtayo ng branch sa Pilipinas. Mura ba ang manpower sa Pilipinas? Ganyan. Mura ba ang bayad sa sa mga, 'di ba, sa mga tao doon? Magkano kaya pasweldo? Naku, mura lang. Ganon ganon. Mura lang din ang rent ng lupa sa amin. Ganyan. So, kinakausap niya, iniengganyo niya na 'di ba, magnegosyo sa Pilipinas ang mga foreign businessmen na 'yan, corporation, ganun. O walang natuloy, paano nga? Dahil sa 60-40 ruling, yung bulok na batas natin na dapat ang kapartner na Pinoy ay mas malaki ang hati. Dapat 60% ang sa Pinoy na negosyanteng kapartner ng mga foreigners, 40% lang dun sa yayayain. Yung yayayain mo willing mag-invest ng bilyones in dollars. Sinong Pinoy ang pwedeng makipag-tie up, pwedeng makipag-partner doon sa foreigner? Eh di mga oligarchs din. Tsaka yung talagang mga bilyonaryo na yan yung kasabihan na bakit, yan yung dahilan kung bakit mga ate at kuya, 'di ba, alam, malimit ko lang sabihin to. Yan yung dahilan kung bakit ang mga mayayaman sa Pilipinas ay patuloy na yumayaman at ang mga mahirap lalong naghihirap. Ang may opportunity lang para umunlad dito sa Pilipinas ay ang mayayaman na, kasi ganyan sa partnership pa nga lang eh. Sino ba ang kayang makipagnegosyo, 'di ba? Makipag-partner sa mga foreigners kundi mga mayayaman din sa Pilipinas? Inaahas pa nga ng ibang Pinoy ang Tingnan nyo nangyari sa Okada. Oh. Anyway, so pumunta na naman sa Anemika, no? Hindi natin alam kung manonood lang yan ng Formula 1 race, mahilig sa karera ang ating pangulo, 'di ba? Pero nilangaw daw ang venue. Ito nga po, ang liit ng venue, mga ate at kuya, ha. And may mga kumalat na mga, 'di ba, mga sekretong video sa phone ng mga umattend na niligpit nila itong mga upuan na ito kasi hindi mapuno doon lang sa unahan. Ayan, 'di ba? Nakikita niyo naman. Doon lang sa unahan ang umpukan ng mga tao. Napuno naman ito siguro mga part na to, pero may mga inalis pang upuan kasi nga hindi mapuno yung venue. And take note, malapit na yung program, natataranta na nga daw yung konsulado dyan sa US, ay hindi pa mapuno-puno ang venue. Nagtawag pa na nagtawag. In fact, may nagchat nga sa akin, basahin ko na lang, no? Hindi ko na lang sabihin yung kanyang pangalan. Alam nyo, sa tingin ko, ha, ang umattend wala pang 1,000 mga ate at kuya. Wala pa. Kung ano yung dami, ito, nakuha ko rin kasi yung video sa TikTok. Nandito pa nga yung sulat ni Queen Bojaquera, oh. Nataranta ang mga taga-konsulado ng San Francisco. Konti lang daw ang na-recruit. Oo, para makinig kay Kuting. Kaya until now, nagtatawag pa rin. Start na yung event, nagtatawag pa. Oh, at may mga articles nga akong inopen patungkol dito. Diyos ko, very much, ayun, alam nyo na, yung si babaeng payat. Nagwawawag. Yung flag na yan, talagang nagiging corny na, no? Well, nakakatuwa namang iwagayway ang flag natin, pero hindi ngumingiti ang mga tao! Mga ate at kuya, hindi masaya ang mga tao, kita nyo ba? Parang hindi sila happy sa pag-attend. Ayan, no, tamo. Kaunti po ito, mga ate at kuya. Yung dami ng tao na yan, ako na nasasabi sa inyo, baka walang 1,000 to. Yan, na-close up nga eh. Sige, puntahan natin yung video mamaya. Parang hindi masaya ang mga tao. Kita, si Kuting kulang din ng energy, ngiti-ngiti lang na parang lambuti na ewan. Oh, ino-open ko yung message sa akin. Oh. Ay, may video ang sinend sa akin. Thank you so much. Nag-send pa nga ng video. Okay. Oh, ito, pakita ko sa inyo yung video. Yung mga umattend. Oh, tapos, very much konti eh.
Sinend sa akin. Tsaka parang ano, hindi masaya yung mga tao. Wala, matamlay sila. Sabi nga po, yung mga umattend dito ay yung mga nang away kay Queen Bol Jaquera. One time na may event sila dyan sa ano, sa parang event si Trililing sa Anemica. Yun daw yung mga kumuyog-kuyog kay Queen Bol Jaquera, yung mga nandito. So, more on Dilawan daw ang umattend. Anyway, mamaya ako basahin yung message sa akin. Ay, bakit nandito yung mga Pinklawan? Oo nga, may isang artistang Pinklawan na nandito umattend. Well, maraming imbitadong artista sa event ni Kuting, pero napaka-konti po. Yung dami namin nung meet and greet sa Malacanang, nung 'di ba first time na niyaya ulit yung mga, kasi siguro napahiya yung palasyo dahil hindi na nangumusta sa mga loyalista after umupo, inabot na ng December para makaalala na, teka muna, yayain muna natin yung mga loyalista para hindi sumamaan loob. Pinapunta doon, hindi lang mga vloggers, di ba? Kundi mga core groups, mga leaders, mga senior citizens, mga kababaihan, pinagsama-sama yon sa isang event sa Malacanang, sa Maharlika Hall ng Malacanang, or sa isang, yun, sa reception hall nila. Ganto lang din kalaki yung ano Maharlika Hall. Actually, mas malaki pa dito, mas mahaba. Mas mahaba dito, maliit tong venue na to mga ate at kuya. So, nagsama-sama ang mga vloggers, mga leaders ng Marcos supporters, ganyan, yung mga core group nga. All over the Philippines to mga senior citizens, mga kababaihan, at yun, pinagsama-sama lahat yan for meet and greet nga nung December. Hindi pa ginawang Christmas party, yun nga yung himutok ko Total, ito na yung event, wala naman sigurong susunod pang event para magsaya ang mga, 'di ba, mga loyalista at Marcos supporters. Hindi pa ginawang Christmas party, kaya ensaymada lang ang inihain sa amin. Pero after ng event na yon, di may mga pa-raffle pa for media. Tapos may mga pa-wine pa, may mga steak sa amin, ensaymada. For sure, ang ibang ensaymada vloggers natatauhan na talaga, no? Hindi naman sila effective ngayon sa sa pagbangga kay Queen Bol Jaquera. Yung channel ni Bol Jaquera ang bilis dumami ng followers, trending ang mga vlog niya. Yung mga ensaymada, naunahan ko pa ng paglaki yung channel. Baka maunahan pa sila ng Herapan. So, yung laki ng venue na to, hindi nalalayo sa laki ng meet and greet namin nung December last year. And then, puno kami nun. Madami kami. Occupied ang lahat ng seats, walang niligpit na upuan. So, pagpalagay ko ang umattend dito, mga 500, walang 1,000 mga ate at kuya. So, eto yung video galing mismo sa PCO. Ayan, sabing nag-share, nilangaw nga yung venue, tapos tawang-tawa. So, ayan si JR, ang dami. Feeling ko yung ibang mga OFW, magkaka-interest na rin umattend kasi nga, pinabongga yung Kuting, nung meet and greet natin sa Malacanang. Ikaw lang ang star, wala nang iba pa. Ikaw lang ang dinayo ng mga loyalista. Ngayon puro artista, may mga performers. Malamang makakainggan nyo nga gaano kalaki ang ginastos nila. Say si JR ay nasa Pilipinas at sinama sa biyahe. Kung yung mga celebrities isinama pa sa biyahe from the Philippines, swerte na lang, katulad din na Jaya, nandito si Jaya. Syempre yung ibang mga fans naman ni Jaya, mayayaya ni Jaya. Ano, mga fans, wala na ba kayong pag-ibig sa puso nyo? Samahan nyo ako sa meet and greet ni Kuting dito sa San Francisco. Sabi ni Jaya siguro. Siyempre yung mga fans ni Jaya, yayayain niya, di ba? Nagyaya na nga daw sila, hindi pa napuno yung venue, nagligpit pa ng upuan. So, tingnan natin kasi 2 hours itong video, skip na lang natin. Yan, nagpe-perform si JR. Kanta-kanta, yung kuha na yun na ulo ng mga tao nakikita, close up yan. Kung ang venue puno mga ate at kuya, hindi yan parang langgam mo titingnan yan, hindi yung pati yung panot ng lalaki din, kita mo na. Ayan, close up. Sino sumasayaw na iyan? Ano yan, beauty queen. Ang lapit ng kuha para magmukhang punong-puno, at least puno yung frame ng yan close up. Kasi kung talagang maraming tao dyan, lalayo ang camera mga ate at kuya. Jaya, performing Jaya. Wala na pang pag-ibig. Like kayo dyan. Wag na kumanta Maui, walang pakulay.
Mama, wala na ba kayong pag-ibig kay Kuting sa puso mo? Sabi. Oh. Yan, oh. Jaya, perform. Oh. Ayan. Ah, Diyos ko po! Kita mo yung mga nasa likod ni Jaya, wala pang tao. I mean, oh. Oh, sino? Iyan, kamukha ni, yung nakapula, kamukha ni Kulob. Oh. O yan, close up. Mabibilang mo yung tao. Hindi to... Ayan, sino to nagti-cheer? May crowd kineme. O, Jaya pa rin. O, sino naman ito? O, si Jaya super... Diyos ko, ate, parang ang... hindi mo lang energetic ang mga tao. Wala lang, upo lang sila. Maliit lang yung venue. Don Zulueta? Ano ka, mag-anak niya yan? O, nandito pa, may picture pa nga ni Joshua Garcia dito kanina. Tamo, may mga bakante pang upuan. Ang mga tao parang matamlay. Natingin na sa oras yung nakapulang babae. Joshua Garcia. Bakit? May kamag-anak si Joshua dyan? Ba't nandiyan yung picture ni Joshua? Sino naman iyon? Kanina pa yung nag-i-interview ng mga tao. Hindi talaga, unti talaga mga ate at kuya. May mga bakante pang upuan. Dahil makikita nyo naman dun. Ayan, si Kuting dumating na. Yes. Si Frasco kasama. Si Tamban dun din. Sige. May speech. Parang ang boring ng kanilang event. Tamo yung movement ng camera, parang pa-islo-islo mo. May kumanta pa. Sino iyan? Noel Cabangon? Sino yan? Di ko kilala yan. Pakinggan nga natin. Baka copyright ako, wag na. Diyos ko, may pa-concert, may mga performer. Sino yan? Di ko siya kilala. Baka Filipino artist sa US. JR. Bakit pa ba nasaktan ko, sakto. Wag na kumanta, Maui, walang pakula. Nalabis na. Parang si JR yun, di ba? So, ayan, Diyos ko, tingnan mo kahit yung pagwagayway ng flag, parang slow motion, tinatamad ang taong bayan. Walang energy. Okay, may mga, may pabaroti, charot. Si Kuting nag-speech. Pakinggan nyo, pagtiyagaan nyo. Dinaanan ng Pilipinas. Pagka nagkakaroon ng financial crisis na ganyan. Ayoko makinig. Berna. Naumay na akis. Segundo pala. Si Kuting, parang tamlay ng mukha, 'di ba? Hindi mo ikinabata yung black mong buhok. Salamat po, Snow Summer Sister, sa unang pakulay. Ayan, Kuting, manamlay kang talaga. Ngayon, ito may mga nakita akong post patungkol dito. Ayan, nilangaw nga daw yung venue. Ayan, si Kuya Jason sa nagsalita na rin. Ayan, Conference Center ng San Francisco, ginanap yung meet and greet ni Kuting. What happened? At the moment, President BBM is supposed to meet the Filipino community here at San Francisco, California, USA. Pero bakit parang sobrang konti naman ng tao sa venue? Parating na si Apo Lakay. Awan pa'y big audience. Apo Lakay ba di ba yung Apo Lakay yung tatay? Wala pa daw malaking audience. Apay! Bongko nana o kini. Ano yun? Salitang Ilocano to, di ba? Ano nangyari, Kuting? At nag-send pa sila ng ng invitation, super invite pa nga raw. We thank you for taking the time to register for the upcoming Filipino community meeting of President Kuting during his visit to San Francisco for the 2023 Asia Pacific. Aatin siya ng APEC Summit. Kuting ha, grabe yung pag-welcome kay Xi Jinping. Kumusta ang pag-welcome sa'yo? Kala ko ba kaaway ng anemika ang China? Baka mamaya, buyo-buyuhin ka lang ng anemika makipag-awas China, di ka naman tulungan. May we ask the pleasure of your company to join us for the President's Filipino Community Event? Nangumbida pa nga. The prescribed attire for the event is Filipiniana or business attire. Time of entry, 2 p.m. Tapos kinagabi, si 2 p.m. pasukan na. Walang ensaymadang hain. Nangumbida pa! Diyos ko po! Ano ba? Kailangan mangumbida. For sure, si JR nangumbida ng fans niya. Yung sino pang mga celebrities na nandun. Just like Jaya. Naggaya na rin yun, di ba? Para lang mapuno yung venue. Kasi na Jaya habang ini-entertain yung mga
Diyos ko, magkano kaya bayad kay Jaya? Kapagod yun, ha? Di ba, pinapakanta pa nila yung mga audience, di ba may audience participation, bumaba pa doon sa audience si na Jaya at si JR, no? Pinakanta pa, nag-sing along pa yung mga Filipinos na nandun. So, ibig sabihin, kumain ng oras. For sure, ang laki ng binayad kina Jaya. Hindi mo yun libre, mga ate at kuya. Time is money. Come on. Mga artista pa. Oh, parang may nag-message sa akin. Okay, wala. Ngayon, sabi sa akin nung shout out, you know who you are, na taga-US, imbitado daw siya, pero dinecline. Taga-US tong ate natin. Thank you, Ate Leticia. Ang layo kaya, 7 hours drive from San Francisco, 7 hours drive mula sa papuntang San Francisco mula sa panggagalingan niya. Mahaba kasi yung California eh. Oh, ba't ako pupunta? Sabi nung kababayan natin sa Anemica na nag-message sa akin. Shout out po, ate. Hindi ko na lang siya pangalanan. Ba't naman daw siya pupunta, di ba? Kasama siya sa mga inimbita. Oh. Kaloka. So, goes to show, yung ginamit na pomada ate sa buhok ni Kuting ay Tanchotic. Tanchotic yung brand. Meron bang ganong pomada ate? Shout out. Nakapumada pa si Kuting. Hindi mo yung kinabata yung itim mong buhok. Dapat mga dark brown na lang kinulay mo, no? Don't be ashamed of your salt and pepper hair. Anyway, syempre, dinideny yung age niya. May mukha naman siyang baby, di ba? Baby M nga eh. Baby M. So, yan na, no? Taga-Anemica pa lang yan. Kahit naman mag-ikot ka ngayon sa Pilipinas. Well, sa Pilipinas, marami kang mauuto. Kuting, no? Yung pamimigay nyo ng bigas dito. Ay, wala kayong bit-bit na bigas sa Anemica. Para dumami naman. Mira nyo yun, syempre, haba ng stretch ng California, mag-i-invite pa sila. So, yung iba, why would I bother? I have a work, I have a job to do, to attend to. Ano siya, artista, nalalaos ka na nga, Kuting. Dahil kung grabe yung impact ng leadership mo at ng Kuting administration sa Pilipinas, hindi kailangang mangumbida ng tao mo nang a-attend sa event mo, hindi ka lalangawin. Kung nakikita ng mga OFWs ang ginagawa mo sa Pilipinas, yung 'di ba, yung progress na nararamdaman at nakikita, ay hindi mo kailangan mangumbida. 'Di ba? Ay ngayon alam ng mga OFWs na ang pinapadala nila sa Pilipinas mapa 10k Philippine peso yan. Magkano ba yung average na pinapadala ng mga OFWs, 'di ba? 10k malamang 30k. Yung dating ganyang padala malaking pera na sa Pilipinas yan, 10,000 mahigit. Ngayon yung 10,000 mo, Diyos ko, hindi tatagal ng isang buwan sa Pilipinas. Alam at ramdam ng mga OFW na, 'di ba, kayo nga ang bumubuhay kayo ang may malaking contribution sa ating GDP, mga kababayang OFWs, lahat kayong mga nasa labas, lalo't nagpapadala kayo sa Pilipinas. Kumbaga nakakarao sa mga kamag-anak nyo dito sa atin dahil sa inyong pinapadala. Imbes na ipunin nyo nga yan, ipang negosyo nyo balang araw, yun nababanggit kanina ni PRRD sa program with Pastor Kiboloy. Kung gusto daw nating yumaman, ang talaga magpapayaman sa atin pag ninegosyo. Ay dito sa atin, kung empleyado ka, isang kahig, isang tukayan. Bagya ka na makaipon. Pag ipon mo, nakaipon ka na 1,000, Diyos ko po, magugulat ka after, di ba, next year, ang 1,000 mo, parang what? O, nung mga panahon ni Tatay Digong, 1,000 malaking pera pa. Ngayon, sa panahon ni Kuting, 1,000, Diyos ko po, isang gala ko lang sa mall. Kulang pa. Manood ako ng sine, kakain ako ng masarap, pamasahe, may gusto akong bilhin, kulang na yung 1,000. Naalala ko nga po, panahon ni, sino ba? Yung mga nakaraang presidents, nagagala ako sa mall. Diyos ko, ang sine noon, 35 pesos. Naabot ko pa yun, 45 pesos. Sine. O, pamasahe noon, hindi malaki well, ngayon ang pamasahe ganun pa rin, hindi pa naman ganun kamahal, pero yung mga bilihin, di ba, so hindi mo na mai-enjoy yung Jollibee noon, nakakabusog na ang halagang 55 or 50 pesos. May 49ers nga ang Jollibee dati, di ba? Ang Jollibee may 49ers, halagang 49, busog ka na. Iba't ibang na yun, menu ng Jollibee. Ay ngayon 100 plus na, hindi ka pa nga masisiyahan sa Jollibee kasi fast food, di ba? Kakain ka ng real meal or real cooked meal or real food or whatever. O maghahanap ka talaga ng resto na totoong pagkain ang niluluto at hindi yung parang microwave laang. Oh,
Kaya ramdam yan ng mga OFWs na, wait, yung pinapadala ko dati kulang na ngayon. Bakit parang nagre-request pa itong mga kamag-anak ko, mga anak ko, mga magulang ko na magpadala pa ng dagdag pa? Kasi nga po, ang mahal ng bilihin. Mahirap na pamumuhay sa Pilipinas, umaaray na ang mga Pilipino. And nararamdaman yun ng mga OFWs yung incompetence mo, Kuting. Panahon ni Pangulong Duterte, mga ate at kuya, ha, sa totoo lang. Sa true lang tayo, oh. Punta si Pangulong Duterte sa Hong Kong, taranta ang mga Pilipino pumunta, nagkakagulo even in Japan, kahit saan pumunta si Tatay Digong pag bumisita. Pre-pandemic ha, bago nag-pandemic, di ba? O, nagkakagulo ang mga taong ma-meet si Tatay Digong. Ngayon si Kuting, partidang anemic, ang laki-laki, ang daing Pinoy dyan, California pa, napakaraming Pinoy. Mas maraming Pinoy sa West Coast kaysa sa East Coast. Kasi nga, ganun talaga, no? Maganda ang klima dyan eh. Ay, Kuting, hindi mo talaga masusurpass ang popularity. Di ba rin hindi mo masurpass ang popularity ng Tatay Digong, masurpass mo lang yung performance. Di ba? Baka kahit sa labas ng Malacanang may mga gustong magpa-autograph sa'yo kung talagang ikay bonggang pangulo. Kaso mo hindi eh. Even Rowena Guanzon nagsasalita. Wait, miniredy ako ditong Rowena Guanzon eh. Saan ba yun? Ayan oh. Ay, hindi to. Nawala yung kay Rowena Guanzon. Nawala. Na-save ko yun eh. Nagsalita si Rowena Guanzon nga, nilalangaw nga si, na may problema talaga si Kuting. So, may matuloy kaya na naman sa mga makakausap ni Kuting ng mga negosyante dyan sa Anemika. Manood kaya siya ng Formula 1. Abangan natin at mag-like at subscribe kayo dito sa channel natin. For sure, isa yun sa mga lakad niya punta yan ng Vegas. True? Comment sa comment section, mag-like and subscribe din po kayo.